Hi guys! Dahil nag-crave kami sa ensaymada, eto gagawa ako. Ensaymada cake nga palang gagawin ko ngayon para mas fluffy. Kasi gagawin kong chiffon cake. Bali sa 4 egg yolks, nagdagdag lang ako ng 1/4 cup sugar. Lagyan ko na rin pala ng 1/4 cup milk. Pwede rin tubig ang gamitin nyo dyan. Mas bet ko kasi ang milk para mas creamy. Sinundan ko na rin ng 1/4 cup oil. Kahit anong oil pwede dyan. Huwag lang yung mga oil na may lasa. Next, naglagay din ako ng half teaspoon ng vanilla extract. Siyempre, pampadagdag din yan ng lasa ng ating cake. At ayan, haluin lang natin hanggang matunaw ang asukal. Gamitan natin ng whisk para mag-blend lahat ng ingredients. At pag naramdaman mong tunaw na yung asukal, okay na po yan. Then, i-transfer na natin siya sa mas malaki-laking lagayan. Ilalagay na kasi natin yung mga dry ingredients natin. Bale, maglalagay lang ako ng 1 cup flour. Cake flour pala ang ginamit ko. Sinala ko lang para mas pinong-pino yung ating flour. Mas madali kasing haluin pag pinong-pino yung flour natin. At next, maglalagay naman ako ng 1 teaspoon baking powder. Dinagdagan ko na rin ng 1/4 teaspoon salt. Tapos niyan, halu-haluin lang natin hanggang sa mawala na yung flour at maging dilaw na lahat siya. Hanggang sa maging ganito ang texture niya. At next na gagawin natin ay yung meringue. At ayan, yung 4 egg whites natin. Bale, maglalagay lang tayo dyan ng 1/4 teaspoon cream of tartar. At ayan, haluin lang natin gamit ang hand mixer. Hanggang sa maging ganyan ang itsura niya. Alam nyo ba guys, first time kong gumawa ng cake ngayon. At first time ko rin gumamit ng hand mixer. Kasi sa totoo lang, hindi ko talaga hilig gumawa ng mga cake. Parang na-effortan kasi ako pag napanood kung paano gawin ng cake. Pero ito nga na-try ko, hindi naman pala ganun kahirap. At sinunod ko na rin ang 1/4 cup sugar. Hanggang sa maging thick ang ating meringue. At maging ganito ang itsura niya. At ito na nga, pwede na natin siyang paunti-unting ilagay sa ating flour mixture. At habang ginagawa ko to guys, parang naisip ko na gusto kong maging baker. Parang nag-e-enjoy akong gumawa ng mga ganito. Tapos pag magaling na ako, gusto kong magtayo ng bakery dyan sa Pinas. Ito na siguro ang calling ko guys. Ang maging isang panadera. Siyempre, ang mahalaga naman ay gusto mo yung ginagawa mo at nag-e-enjoy ka. Next naman na pag-aaralan ko yung paggawa ng tinapay. Although may mga nagagawa na akong tinapay, kaya lang hindi ganun kalambot guys. Practice lang ng practice. Lahat naman nakukuha sa sipag at tiyaga, diba? At yan na nga, pag na-mix na natin, pwede na natin ilagay sa baking pan. At huwag nyo rin palang kalimutang taktakin para matanggal yung mga bula. At i-bake lang natin in a preheated oven at 170 degrees ng mga 30 to 35 minutes or hanggang maging light brown ang kulay ng taas niya. At para naman sa buttercream na ilalagay natin on top ng ating chiffon cake, paghalo-haluin lang natin yung half cup butter, 2 tablespoon of cream cheese, and 1/4 cup powdered sugar. Imimix lang natin gamit ang ating hand mixer. Bali, nagpalit nga ako ng lagayan dyan. Hirap pala mag-mix sa plato. Tinransfer ko siya sa bowl. At eto na nga yung ating chiffon cake. O diba, ang ganda ng pagka-brown niya. Gagamitan ko lang ng spatula para sa mga nakadikit pa sa gilid. At ayan na nga, parang napaka-perfect, no? At eto na nga yung finale natin, lalagyan natin ng buttercream sa taas. Pati din pala sa side, nilagyan ko na rin ng buttercream para lahat malalagyan natin ng cheese. At ayan na nga, nilagyan ko na ng cheese. Yung nakaslice na cheese lang ang nilagay ko dyan kasi yan lang available nun. Actually, kahit anong cheese naman ang pwedeng ilagay. Tingnan nyo guys, yung sa pagkakahiwa ko, makikita mo talagang fluffy talaga and soft ang ating chiffon cake. In fair, mukhang success nga ang gawa nating chiffon cake ngayon. O diba guys, halata namang napakalambot ng ating chiffon cake. Bentang-benta nga yan sa mag-ama ko, binaon pa nila yan kinabukasan. Kasi dahil chiffon cake siya, hindi siya ganun katamis. I-try nyo to guys, for sure, magugustuhan to ng mga kids nyo. O siya guys, bye-bye na. Magkita-kita ulit tayo sa ating next vlog.